kaibigan ay nagmadaling magpadala ng mensahe ng pag-aalala. Sa gitna ng lahat ng ito, walang malinaw na paliwanag na agad na lumutang. Tanging mga kilos, luha at bulong-bulungan. Totoo kaya ang chismis ng taong bayan na may kinalaman ang isang mataas na tao sa pagkasawi ng tagapagmana ng Rustan na si Paulo Tantoco? Ano kaya talaga ang totoo? Aalamin natin ang kwento sa mga nakalap nating mga information sa mga legit sources. Sa likod ng marangyang pangalan ng Rostan's Commercial Corporation, nakatayo si Paulo Pauwi Tantoco, isang negosyanteng kilala hindi lamang sa kanyang kontribusyon sa industriya ng retail, kundi pati sa kanyang malalim na ugnayan sa mga prominenteng pamilya sa Pilipinas. Anak siya ni Rico at Nena Tantoco at apo ng mga tagapagtatag ng Rustans, sina Bienvenido Tantoco Sr. at Gliceria Ruscia Tantoco. Bukod sa kanyang posisyon bilang Assistant Vice President for Administration ng Rustans, nagsilbi rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Links Gulf Development Incorporation at Chief Security at Procurement Officer ng Santa Elena Golf and Country Estate. Sa personal na buhay, asawa niya si Dina Arroyo Tantoco, Deputy Social Secretary sa Malacanang, at may 3 silang anak, sina Alana, Bella at Zach. Noong March 8, 2025, gumuho ang mundo ng pamilya Tantoco at ng mga malalapit kay Paulo. Natagpuan siyang walang malay sa isang silid ng Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California, isang lugar na kilala sa mga engrandeng pagtitipon at celebrity events. Sa kabila ng agarang tugon ng hotel security at paramedics, idineklarang patay si Paulo bandang 12:05 ng tanghali. Oh my gosh, everyone! Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Binaha ng bagyong Wipa kahapon. Bandang 12:05 ng tanghali. Ang araw na iyon ay kasunod lamang ng Manila International Film Festival or MIFF Tribute Gala, kung saan bahagi si Paulo ng delegasyon ng unang ginang, Liza Araneta Marcos. March 4 hanggang March 7, ginanap ang MIFF sa Hollywood, California. Dumalo si Paulo bilang bahagi ng opisyal na delegasyon. March 7, MIFF Tribute Gala sa Beverly Hilton Hotel. March 8, 11:30 a.m., isang tawag sa 911 ang natanggap ukol sa isang lalaking walang malay sa hotel. March 8, 12:05 p.m., idineklarang patay si Paulo Tantoco ng mga paramedic. March 9, inanunsyo ng pamilya Tantoco ang kanyang pagpanaw. Ang trahedya ng pagkamatay ni Paulo Tantoco ay hindi lamang nagdulot ng matinding dalamhati sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi nagbukas din ng masalimuot na diskusyon sa publiko. Mula sa mga opisyal na ulat ng Los Angeles County Medical Examiner na nagpatunay na cocaine effects ang pangunahing sanhi ng kanyang pagkamatay, hanggang sa pag-usbong ng samot-saring conspiracy theory sa social media, naging sentro ng pambansang usapan ang kaso ni Paulo. Layunin ng kwentong ito na ilahad ang mga totoong detalye ng insidente, ipakita ang konteksto ng buhay at pamilya ni Paulo, suriin ang proseso ng investigasyon, i-analyze ang mga conspiracy theory, at tukuyin ang epekto ng pangyayaring ito sa pamilya, negosyo, politika at lipunan. Pagkatapos ng biglaang pagkawala ni Paulo, parang nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mga pader ng tahanan ng pamilya Tantoco. Hindi lang ito usapin ng personal na dalamhati, ramdam mo rin ang tensyon na bumabalot sa paligid. Sa mga araw na sumunod, tahimik lang ang pamilya, pero sa likod ng katahimikan, ramdam ang bigat ng responsibilidad at reputasyon na kailangang pangalagaan. Si Paulo, mula pagkabata, exposed na sa mundo ng negosyo, hindi lang dahil sa yaman, kundi dahil sa legacy ng mga magulang at lolo't lola niya. Sa bawat family gathering, laging may halong business talk at kwentuhan ng mga nakaraan, parang training ground na rin para sa susunod na henerasyon. Pero bukod sa pagiging executive, kilala si Paulo sa pagiging approachable at kuya ng barkada. Laging game sa tawanan pero seryoso kapag trabaho na ang usapan. Hindi rin maikakaila na malalim ang koneksyon ng pamilya sa politika. Ang asawa ni Paulo, si Dina Arroyo Tantoco, ay bahagi ng inner circle ng palasyo. Sa bawat event, laging may kasamang security at protocol. At kahit sa simpleng family dinner, minsan may napag-uusapang national issue. Ganito ka-entwined ang mundo nila. Business, politika, at personal na relasyon, lahat naka-layer at minsan nag-o-overlap. Sa mga panahong iyon,
Habang abala ang lahat sa pag-aasikaso ng mga dokumento at arrangements para sa pag-uwi ng katawan ni Paulo, tahimik na umiikot ang mga tanong. Paano naapektuhan ng insidente ang pangalan ng Rostans? Ano ang magiging epekto nito sa mga negosyo at sa mga empleyado? At higit sa lahat, paano haharapin ng pamilya ang sunod-sunod na chismis at spekulasyon na kumakalat hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international media? Sa kabilang banda, ramdam din ang suporta mula sa mga kaibigan at business partners. May mga nagpadala ng bulaklak, may mga nag-message ng pakikiramay, at may mga tahimik na dumalaw para lang mag-offer ng tulong o makinig. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ng pamilya na manatiling pribado. Mas inuuna ang paghilom kaysa sa pagharap sa publiko. Habang unti-unting lumalalim ang gabi at ang mga ilaw sa mansyon ng Tantoco ay isa-isang pinapatay, isang tanong ang nananatili. Sa likod ng yaman, kapangyarihan at koneksyon, paano mo haharapin ang isang trahedya na kayang yanigin ang pundasyon ng lahat ng iyong pinaghirapan? At paano mo mapapanatili ang dignidad ng pamilya sa gitna ng mga mata ng mundo na naghahanap ng kasagutan o ng kontrobersya? Pagkatapos ng ilang araw ng katahimikan sa bahay ng mga Tantoco, nagsimulang lumutang ang mga detalye ng huling biyahe ni Paulo sa Los Angeles. Sa totoo lang, hindi ordinaryong business trip ang dahilan ng kanyang pagpunta roon. Kasama siya sa opisyal na delegasyon ng Pilipinas sa Manila International Film Festival, MIFF, sa Hollywood. Para sa marami, ito ay isang pagkakataon para ipromote ang Filipino talent at makipag-network sa mga bigating personalidad sa industriya ng pelikula. Pero para kay Paulo, ito rin ay isang break mula sa usual na corporate grind. Kasama ng mga kilalang artista, producers at government officials, dumating si Paulo sa Beverly Hilton Hotel ilang araw bago ang main event. Sa mga larawan at videos na nag-circulate online, makikitang relaxed siya, nakangiti, at parang walang iniindang problema. Sa mga gala at after parties, palaging may kasamang kwentuhan, tawanan, at syempre, networking. Pero sa likod ng mga flash ng camera, may